Makapitay sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, meron na naman pong expose, ito hong si columnist Montulfo po, mga kabida. And this time, ito po ay patungkol ho sa 50 million pesos na di umano'y na wala daw mga kabida, Ito daw ay para pambayad daw ito sa mga vloggers ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Bakit nawala? Sino hong kumuha po, mga kabida? Okay? Ito po ay pera na nasa pangangalaga daw ng Presidential Communications Office, mga kabida. Okay? At ito daw yung dahilan kung bakit po natanggal ito hong si Jay Ruiz. Eto, babasahin ko lang po itong balita, ang balita ngayon, mga kabida. Eto. Nag-viral ang bagong pasabog ng kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo matapos niyang ibinunyag sa kanyang Facebook page ang umano'y pagkawala ng 50 million pesos sa vault ng Presidential Communications Office o PCO, pera na anyay nakalaan sana bilang pambayad sa mga pro-Marcos vloggers at influencers. Ayun. Ang laki pala yon. Yung pera na yon, mga kabida, pambayad po sa mga vloggers. Ibig sabihin ho ba, nagbabayad pala itong si Pangulong Marcos, sa mga vloggers po, na dumedepensa po sa kanya, mga kabida. 50 million pesos, napakalaki po yon. Biglang nawala, parang bula daw, mga kabida. Eto, tuloy po tayo. Ayon kay Tulfo, isang Tweety bird sa loob ng PCO ang nagbulong sa kanya na ang pagkawala ng salapi ang tunay na dahilan kung bakit sinibak si dating PCO Secretary Jay Ruiz. Lumabas na natanggal si dating Secretary Jay Ruiz ng Presidential Communications Office o PCO dahil nawala ang 50 million pesos sa kanyang vault. Hindi umano maipaliwanag ng source kung bakit may ganong kalaking cash na nakatago sa opisina ng gobyerno. Bakit may ganoong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno, di masabi ng Tweety bird. Ibinunyag din ni Montulfo na hindi inireport sa pulisya ang pagkawala ng pera dahil hindi malinaw kung saan ito nanggaling. Ayun. So, walang police report pala yun. Pera po, mga kabida. Pera po ng taong bayan yun. Okay? Kung nasa loob mismo ng PCO, nakalagay sa vault, ayon po kay Montulfo, pera po ng taong bayan yun, mga kabida. Diba? Imposible naman po na galing ho sa privado yung pera na yun, tapos ilagay mo doon ho sa vault po ng opisina po ng gobyerno, mga kabida? Okay? So, tuloy po tayo. Okay? Sa gitna ng katahimikan ng PCO, usap-usapan ngayon ang haka-hakang nakalaan umano ang 50 million pesos para bayaran ang mga vloggers at influencers na nagtatanggol sa administrasyong Bongbong Marcos Jr. Hanggang ngayon, ayon pa kay Tulfo, wala pa ring natutukoy kung sino ang kumuha ng pera. Marami na ring netizens ang nagtataka kung totoong pera ito para sa mga vloggers, gaano kalawak ang makina ng propaganda at bakit may vault na may 50 million pesos cash sa isang opisina na dapat hindi humahawak ng ganitong pera. Yun din yung nakapagtataka po, mga kabida. Unang-una po kung bakit meron pong vault ito hong PCO. Okay? Ang kanilang trabaho dyan, mga kabida, hindi po Bangko Sentral eh. Diba? Ang trabaho po dyan, mga kabida, sa PCO, unang-una communication. Kaya tinawag yung Presidential Communications Office. Sila yung maghahatid po ng mga impormasyon, mga kabida, may kaugnayan po sa mga ginagawa po ng Marcos administration. So sa madaling salita, sila po yung naghahatid impormasyon po sa taong bayan po, mga kabida, sa mga ginagawa po ng Pangulo at ng gobyerno niya, mga kabida. Hindi po Bangko Sentral ito hong PCO.
Kaya bakit ho, nagkaroon po ng vault dyan? At bakit po, dyan po nilagay yung 50 million pesos? Okay? Tapos pangalawa, ganun talaga kalaki? Pambayad po ng gobyerno para ho sa mga dumidepensa po sa Pangulo ng mga vloggers? Okay? Hindi po kontento po ang Pangulo sa kanyang mga tagapagsalita, communications office, ang dami, PIA, PNA, ano? Ano pa yung mga news outlet po ng gobyerno, pagmamayari po ng gobyerno, ano? Mga kabida. Marami po. Tapos nagbabayad po ng vlogger para lang po depensahan ng Pangulo. 50 million pesos, ganun kalaki. Tapos okay lang sana kung napunta sa mga vloggers, wala eh. Biglang nawala daw eh. Mga kabida. Sino kayang kumuha po doon? Ano? Mga kabida. Tapos saan ang galing yung pera? Yun yung malaking tanong po. Okay? Yung palang vault dyan sa PCO, napakalaking tanong na po yan eh. Bakit meron pong vault? Kagaya na sinabi ko po, hindi naman yan financial institution, mga kabida, ano? Para magkaroon po ng pera dyan, ano? Hindi po Bangko Sentral, hindi po Department of Finance, hindi po Department of Budget and Management, ano? Wala. Kahit yung Budget and Management, walang pera dyan eh. Di ba? Walang nakastack na pera, mga kabida, no? Kasi nakabangko lahat yun eh. Okay? Tapos ang PCO, meron pong 50 million pesos po, ano, mga kabida? Yun daw yung naging dahilan kung bakit po natanggal ito hong si Jay Ruiz. Kasi sa kanya hong time, nawala daw yung 50 million pesos po, ano, mga kabida. Wala bang nag-imbestiga dyan, mga kabida, no? Yun palang hindi po inireport sa police according to Montulfo. Okay? Nakapagtataka na po yun. Bakit hindi po nireport sa police? Kung pera po ng taong bayan yun, dapat inireport po sa police. Okay lang sana kung privado yun. Okay? Ang nagmamayari po ay private. Okay? Yung pera na yun. Pero malaking question eh, kung bakit doon po nilagay po sa PCO, kung private yun, bakit doon po sa PCO po nilagay ang pera, mga kabida? Di ba? Napakalaking investigasyon ito, ano? Dapat gagawin po ng gobyerno, ano? Mga kabida. Kung tutuusin po, pasok na yan sa plunder eh. 50 million. Yun yung threshold kasi ng plunder, mga kabida, no? Pasok na dapat yun sa plunder eh. Kung totoong ninakaw po yun eh. Di ba? So, sino pong pwedeng mag-imbestiga ho dito? Ano? Okay, pwede pong imbestigahan po ng NBI yan, mga kabida. Ano? O di kaya Criminal Investigation and Detection Group. Kasi nawala eh. So most likely, ninakaw. Okay? Dapat imbestigahan yan. Okay na po kung hindi po Blue Ribbon ang mag-imbestiga dyan. Kasi kung tutuusin, napaka-liit lang po yung pera na yan. Kung ikumpara po sa inimbestigahan po ngayon, ano? Ng Senate Blue Ribbon Committee, ano po? Pwede na po NBI, CIDG, ano? Unang-una, bakit ho nagkaroon po ng pera dyan po sa loob po ng PCO? Pangalawa po, mga kabida, bakit hindi po inireport? Kung nawala man po yung pera, bakit hindi po inireport sa police? Yun yung malaking tanong, ano? Mga kabida. Okay? Tapos, yung pera, intended for what? Mambayad po sa mga vloggers, ano? Okay? Sino-sino po itong mga vloggers na ito na beneficiary po dito sa 50 million pesos na ito, ano? Mga kabida. Yun din isa po sa mga tanong. Sino po yung mga vloggers po na pinaglalaanan po ng pera na ito, ano? Mga kabida, kung totoo po yung sinabi po ni Montulfo, ano? Okay? Minsan nga, ito pong si Tulfo po, mga kabida, kahit papano, mapakinabangan din, ano? Mga kabida, hindi po puro chismis lang po, ano? Mga kabida. Okay? So, yun po. Abangan po natin kung ano pong gagawin po ng Malacanang ho dito, ano? Kung papaimbestigahan ba nila ito. I'm sure nag-iimbestiga na po ito, ano? Itong Malacanang dito ho sa pagkawala po ng pera, ano? Mga kabida. Pero dun ho sa issue na bakit nagkaroon po ng pera dun ho sa PCO, I don't think kung mag-iimbestiga ho ang Malacanang po doon, ano?
kung yung pera na yon is intended for the vloggers, ano, mga kabida. Ang malaking question lang po, kung bakit nawala. Okay? Sino po ang kumuha po ng 50 million pesos kung totoo man po yung sinabi po, mga kabida, ni Mr. Montulfo po, ano? Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.